Duterte! 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 Ako na guys, school sa Silliman University ka na Bisaya kay kunda kubday. So, stigyan ni Cornelio ninyo ko uwat kay Bisaya rabak kung dakot. So, Yan. Ang sama itong syagit-syagit nila sa stage. Sa to, druga! 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 Amin ako, druga! Duma man din. Hindi lamang ho pera nating mga Pilipino ang kanilang ninanakaw. Pati ho ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nais din nilang nakawin. Laban ko lang naman na ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito. Tinanggal po nila ako sa Committee on Energy. Tayo nyo, ganun ang ginawa kay Senador Marcoleta. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. O ito, hindi na natin patatagalin ha. Oo, napahiya. Oo, si Tore, sabi rito sa video na ito, ayon na revelasyon ng DDS vlogger sa kanyang nadakip. Ito, hindi na natin patatagalin to ha. Pero bago natin simulan natin ang reaksyon at talakayan, baligtad pa. Ito na. Asan like, asan share, samahan mo na subscribe ha. I-bell all nyo para lagi kayo nakakatanggap ng notification. Ito ha. At abangan nyo sa dulo ng ating video, nakakakilabot ho. Speech ni PARD. Dinumog si PARD. Hindi kagaya nung nakaupo ngayon. Dinadaanan lang ng tao, hindi pinapansin. Pero ito si PRRD, palabas pa lang ng sasakyan, talagang pinagkaguluhan na. Abangan nyo sa kalagitnaan ng ating video. At meron hong, matatawa ka, dito kay Miss Guanzon, o Atty. Guanzon, mamaya abangan nyo yan. Ito na, simulan natin. At muling nagsalita ang DDS vlogger na si June Abines matapos siyang matakip ng mga kapulisan kasama si General Diwata. Sa naging live ni June Abines ay binanatan niya si General Diwata. Kung may ebidensya naman pala siyang hawak laban kay June Abines, bakit hindi na lamang magtungo sa korte? Tama. Bakit kailangan pang kumpiskahin at kunin ang kanyang cellphone at PC? Bakit nag-fishing pa siya at hindi dumiretso sa korte? Sa Facebook Live ni June Abines ay binanatan din niya si BBM na dapat na nating bawiin ang gobyernong ito sa bangag na administrasyon na nagpapatakbo ngayon. Kapag hindi nga daw nagkaisa ang taong bayan, it will take another 20 years para sila ay mapababa sa buwesto. Totoo yan. Sino-sino pa ba ang hihintayin natin na tumayo at labanan ang administrasyon na ito, kundi tayo ding mga Pilipino? Ang lahat ng ito, panoorin natin ang full video. Kagabi, 12 a.m. in the morning, pumasok ang at least isang dosenang pulis, mostly from Manila, Nako. with a search warrant. And I was shocked kasi if they are to file a case against me of cyber libel, bakit nila kukunin yung cellphone ko if they have the evidence? Kasi normal sa case, if you have the evidence, you have to show the court that you have an evidence and arrest me. Una yung warrant of arrest, ito baligtad. Inuna nilang kunin yung cellphone ko at PC ko, personal computer ko sa bahay. They barge in at middle of the night and refuse me to have my lawyer witness sa ginawa ng mga pulis. I have nothing against the police na bumarch because pumasok sa bahay ko kasi they are under the instruction of the big boss, lalo na ni General Torre na namimihasa na sa pag-violate ng mga people's right, mga basic rights. So si General Torre namimihasa na to silence anyone. If he can silence the KOJC, which is a very powerful group, a very big group, sino ba naman si June Abines? Ordinaryong tao lang tayo. Naging lead convener ako sa Cebu Maisog Rally kasi talagang pagod na ako sa kalokohan ng gobyerno natin. Pero anong ginawa nila? The night before na
mag-rally, pumunta sila 12 a.m. at saka yung style nila sa pag-search, it took them 4 hours. They really tried to, parang wear me out. Kaya naman nilang kunin yung cellphone ko in 30 seconds eh. Tapos yung PC ko in maybe 10 minutes. But they have to probe, yung cellphone ko, dina-download nila yung laman. And I think, pinano nila, tinatransmit nila sa Manila yung content ng cellphone ko without my authority, with my verbal disagreement. Sabi ko, that is illegal. You have no right to tamper my cellphone, pero ginawa pa rin nila. Pumasok sila, kinuha yung cellphone ko, sinaksak sa laptop nila, dinownload yung mga laman. So basically, my cellphone was tampered. Dapat ebidensya yun eh. If I really committed a crime against General Torre na human rights violator, bakit kailangan nilang kunin yung cellphone ko, magkuha pa sila ng search warrant if they can just file directly a cyber libel against me if they have the evidence. So ang ginawa nila, they did a search warrant, they issued a search warrant in the middle of the night before the rally, knowing I was one of the core group, para lang hindi mapagbigyan ng mga Cebuano na makapag rally. Kasi yung mismong grupo ko sa lead convener, puro volunteers. Tulad ngayon, hindi pa ako nakatulog kahit 1 oras, kahit 30 minutes, hindi ako nakatulog. Kasi I feel violated, I feel harassed, I feel disrespected. And wala na ni paglaong nga nasod. They will harass anybody. If they will harass PRRD, if they will harass Inday Sara, sino ba? Kinsa man si Jun Abinis? I'm not crying dahil naawa ko sarili ko. Naawa ko sa mga Pilipino. Mas naawa nga ako kay Tatay Digong. Mismong mga pulis na tinulungan ni Tatay Digong, walang ginawa. Ang mga pulis natin, karamihan duwag. Kinsa man ang mulaban sa Pilipino. Kada adlaw, gusto nila pildihon ang Duterte. Mismo si Sara niingon, gusto nila patyon si Sara. Ako, Jun Abinis, ultimo, pwede po ko nilang patyon. Ang harassment kahapon, wala rato. Katiting lang ang harassment para sa ako Pero ang ako alang yun, sana mga Pilipino, ilabas na natin tapang natin. Kasi kaya nilang isa-isahin ang mga lumalaban sa bangag administration. Papayagan ba natin na basta-basta na lang yung mga Duterte isa-silence nila? Papayag ba tayo sa mga kernel na matatapang ikukulong nila? Papayag ba tayo na ordinaryong mga vlogger ikukulong nila? I am not crying for myself. Malalaki na yung anak ko. I am crying because walang tapang ang Pilipino sa ngayon, at ang PNP, military natin, parang tinitinglan lang nila yung leader na matino na si Duterte. Si Inday Sara, binoboli, hinaharas, kihadire, kihadito. So, I'm just overwhelmed how crazy, how audacious, how kapal ng mukha ang administration na to. They will try to silence anybody. They will do everything to intimidate the Filipino. Rally pa lang ang ginagawa natin dito sa Cebu. Rally pa lang. Ang mga Cebuano very, very, very excited na makita nila si Digong. Because Digong is a symbol of uprightness sa leader. Digong is a symbol of integrity. We are longing for that kind of leadership. Kaya ang mga taga Cebu, masaya na pupunta si Digong. I am a volunteer. I spend my own money. Nobody is paying me to join Korma Isog. I just want to show every Filipino na magsakripisyo tayo para makita ng gobyerno nagkaisa tayo.
Tapos, naawa ko kahit si Tatay Digong walang budget pupunta dito. I was told, hirap si Tatay Digong sa budget. Kahit yung rally, walang budget. Nagmamakalimos yung ang core group, kahit mga barricade lang, nagmamakalimos para lang makita ng mga tao na nagkakaisa ang mga Cebuano. Si Tatay Digong hindi nagnakaw. Gusto niyang pumunta rito pero mismo yung expense hindi niya kaya dahil hindi siya nagnakaw. Pero tingnan mo yung gobyerno natin, 4.3 trillion ubos na in 2 months. Oh, nasabi ni Kuya Jun na nahihirapan si Tatay Digong, ganun pa man. Marami pa rin tumutulong mga kasama. Katunayan yan, dinumog ho siya kagabi. Oo, ito ho yung patunay dyan. Baka mamaya sabihin nyo, niloloko ko kayo. Ito po ang patunay na talagang si Tatay Digong, kabababa pa lang na sasakyan, hinarangan na para kamustahin ang kanyang kalagayan. Siyempre, magpa-picture. Ito. Duterte! 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 Sabay-sabay! Duterte! 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 Sipin nyo si Tatay Digong pag pumunta sa mga rally, talagang walang madaanan. Yung nakaupo ngayon, pag pumunta sa mga rally, malaki ang daanan. Ang laki ng, ang laki ng pagkakaiba, no? Ayan ang patunay na mahal ng mga taong bayan, si Tatay Digong. Ito, kita nyo naman. Mamaya sa speech, abangan natin. Susuka yan, Hindi team sinusuka. Duterte! 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 Grabe, no? Halos hindi makadaan si Tatay Digong. Oo. Ito na, kikilabutan ka mga kasama sa dami ng tao umatin dito sa sa Cebu. Parang yung nangyari na ata to doon sa may MOA dati, sa may Pasay ata dati, no? Pero abangan natin pagdating baka mamaya magkaroon ng malaki. Yung may mga kumakanta dati na iba na yung kumakanta Akala natin yung kumakanta dati na sikat na rapper, akala natin ang sinuportahan nun si BP Sara. Mali pala tayong akala. Ito na. Ayan na. Tatay Digong! Duterte! Grabe. Duterte! Dami pong tao. Magsugod na tayo. Dami, Hala. Mga kapatid, mag-umpisa na tayo, sabi ni Tatay Digong. Maupo kayo. Kindly sit down. Mga kapatid, mag-umpisa na tayo, sabi ni Tatay Digong. Kadaghang bantaw. Ang dami daw tao. Nagulat si Tatay Digong. Mga taga-Davao mo, no? Dami. Kanang, ako ba, kalit ning biyahe kay ni Hangyo si Jun Ibasco
Bigla-bigla lang daw. nga poetic plano sa among mga schedule. Apan nga rin, murag ni kalit o iyang gihangyo. Unya, isugot ko. Usara ko kaadlaw dire, pagkahuman, ug naagoy makit-an nga gwapa, Bigla-biglaan lang daw to guys. muuban na lang ko sa inyo, ha? Isang araw na ako dito. Total, pareho atang Bisaya. Pero kung may makita kong Ako, maganda, kaliwat sa Danau. Mo gikanan ako. Pero paminaw ra mo. Nitong unang panahon, natao ko 1945, unya ang negosyo kaayo diri sa Cebu bag-o lang human ang giyera. So ang mga abogado nga rin, daghan. is na din gali Charot. Kay bag-ong construction, tanan, pirma, building permit, kontrata. Ang akong papa murag na salipsay siya kay dili sabot ang iyang kita para sa iyang expected nga pamilya. So nibiyahe may sa Mindanao. Kanandabaw niya to 1950 nasang pa na. And I could remember nga sige may pamotol sa kahoy para sa lugar nga espasyo para tindugan o balay. Baya sa paningkamot sa akong amahan na Bisaya o akong inahan taga-Agusan, nilambo ang among kinabuhi. Kay abogado man akong amahan, trabaho siya sa gobyerno, kauban sila ni Almendras, pagkahuman, nagbulag sila kay di lagi sufficient ata sa gobyerno. So, lawyering, paingnon pa, mo iyang trabaho. Nahimo siyang gobernador. Duha ka termino sa Davao. Tulo di ay. Tulo ka termino. Tiguang na tangyawa. Bitang ayaw yun mo pag Dami Sipin nyo Di ba? Salamat sa mga taga Cebu at sinuportahan nyo si Tatay Digong at ang Team Suka, ang PDP line. Sana ipanalo natin ito sa Mayo. Mayo 12 o Mayo 11. Basta, panalo natin lahat ng PDP line para lahat ng mga bakulaw hindi na makaporma. Gusto natin, nakita nyo, sinabi doon kanina kahit walang budget si Tatay Digong, ayan. Kahit papano, nakapunta siya. Marami nagtulong-tulong. Mga OFW, yung mga ibang kaibigan ni Tatay Digong. Ayan. At sana lang piliin nyo yung totoo. Huwag na kayo magpabulag, huwag na kayo magpabudol. Ito yung mga ginagawa nila, puro paninira yung kalaban. Yung team sinusuka, puro paninira lang ginagawa nila Diba? Tignan nyo, itong nangyayari ngayon. Lahat ng mga pananira nila, bumabalik sa kanila ngayon. Eto, tignan natin yung mensahe ni Attorney Vic. Nagsalita rin si Attorney Vic dito
para mas maganda, panoorin natin. Attorney, ano bang balita? Pag-usapan natin dalawang bagay. Yung huwad na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Yan. Duterte. Napakarami binibida nila, napakaraming mangbabatas. Ibinida nila 215 congressmen ang pumirma upang i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. 215 sa loob ng 7 oras. Pang Guinness World Record po iyan. Ang nakasaad sa ating saligang batas na saring advokasya ng hakbang ng maisog. Ang hakbang ng maisog ay nananawagan for this government and for every Filipino to uphold, respect, and defend our Constitution. Subalit sinalaula ang proseso ng impeachment. 215 congressmen ang pumirma sa loob ng 7 oras. Ayon sa ating saligang batas na siyang nakaukit, nakasulat at may garansya sa Article 11, Section 4, kinakailangan verified impeachment complaint. Pag sinabing verified, kinakailangan ito ay base sa kanilang personal knowledge o kaalaman o kaya base sa authentic document. Alam mo ninyo, pag inyong babasahin yung impeachment complaint na 33 pages, kung inyong talagang iintindihin, ang kaya lamang ho pumirma sa 1 oras ay 6. Sapagkat kung babasahin, iintindihin at ibabase ito sa personal knowledge o dili kaya sa authentic records, you have to have at least 10 minutes para maintindihan ito at bago mo pirmahan. Sa 10 minutong yan, sa loob ng 1 oras, 6 lamang ang makakapirma. Sa 7 oras na walang break, walang snack break, walang CR break, walang kahit anong break, 42 lamang ang makakapirma na mangbabatas. Saan galing yung 215 na pirma? Sa akap, na ang ibig sabihin pala ng akap ay ang kakapal ng aming pitaka. Yan pala ang tingin ng mga tiwaling mangbabatas. Habang kayo'y binibigyan ng 2,000, 3,000, higit marami ang inuuwi nila. Kanya pala ang akap ay ang kakapal ng aming pitaka. Kahit sabihin natin na sila'y sadyang mga henyo, subalit hindi ako naniniwala dahil isa lang ang kilala kong henyo sa Kongreso, yan ay si Senador Dante Marcoleta. Kahit po tigli 5 minuto kada kongresista, sa loob ng 1 oras, 12 lamang ang maaaring pumirma. At sa loob ng 7 oras na walang kahit na anong break, 84 lamang ang maaaring pumirma. Saan galing yung 215 na pirma dyan sa tinatawag nilang verified impeachment complaint? Kitang-kita kung paano sinalaula ang proseso. Laganap ang korupsyon at kasama ko na lumalaban dito ay isang batang-batang abogado, bagong kasal at gagawin ninyong bagong senador, si Senador Attorney Jimmy. Sinalaula ho nila ang proseso ng impeachment. Hindi lamang ho pera nating mga Pilipino ang kanilang ninanakaw. Pati ho ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nais din nilang nakawin. Papayag ba kayo? Hindi! Ito yung ating panawagan sa hakbang ng maisog. Humihingi tayo ng transparency, accountability, peace, and security. Nananawagan tayo sa lahat ng Pilipino to uphold, defend, and respect our Constitution. Yung pinakita nilang bilis sa pagpirma, kahit tinatawag itong verified impeachment complaint, ay paglapastangan sa ating saligang batas. Kanya tayo, pag nananawagan to uphold, defend, and respect the Constitution, hindi pag-usapan si Vice President Inday Sara Duterte. Pag-usapan natin kung paano sinasalaula ng iilang tiwali at elitistang mambabatas ang sagradong mandatong ibinigay ng 32 milyong Pilipino kay Inday Sara Duterte.
Ilan ang bilang ng 250? Sa launa nila ang mandato ninyo, ang mandato ng 32 milyong Pilipino. Huwag po tayong pumayag. Nakikita ko ngayon, umaapaw tayo rito, nagkakaisa tayo, nagkakaintindihan tayo. Ang kailangan ng Pilipinas at ang kailangan ng Pilipino ay mabawasan ang higit na lumalalang kagutuman. Ang kinakailangan ng Pilipino ay trabaho, hindi akap. Tama. Ang kailangan ng Pilipino ay respetuhin ang kanilang dangal at dignidad, hindi ayiks. Ang kinakailangan ng Pilipino ay tunay na pagbabago, hindi ang patuloy na ginagawa tayo mga timawa at lagi na lamang gusto nagtilimos sa mga tiwaling babatas. Kanya bilang aplikante ninyong senador, aking pinamumunuan ang war on corruption o gera laban sa korupsyon. Tulad din ng aking kasama sa tinatawag nila Team Suka. Ang suka ang kalaban ng mga tanso. Ang suka rin ang kalaban ng mga peking ginto. At ang suka rin ang tatapos sa mga nambubudol sa ating mga Pilipino. Kinakailangan ho natin ng mga kasama. Nariyan na si Senador Dante Marcoleta, nariyan pa si Senador Jimmy Bondoc. Kinakailangan natin yung number 53 na kapwa ko galit sa korupsyon. Isama natin, suportahan, tangkilikin, Senador, Pastor, Apollo, C. Quiboloy. Kinakailangan natin magkasama. We must all understand what is at stake for our country this midterm election. You have to take this midterm referendum. Payag ba kayong magpatuloy pa ng 3 taon ang ganitong baluktot na pamumuno? Hindi. Higit bang mabuti ang buhay ninyo ngayon kaysa sa buhay ninyo noong ang Pangulo ay si Pangulong Rodrigo Duterte? Ligtas ba ang pakiramdam ninyo ngayon pag kayo'y naglalakad sa lansangan? Mas kokonti ba ngayon ang droga at drug addict sa lansangan kaysa nung panahon ni Pangulong Duterte? Ito yung mga mahalagang usaping panlipunan na dapat nating gawing batayan sa pagpili ng ating mga bagong magiging leader pagdating ng May 12, 2025 election. Yan. Kita nyo, kagaling yung mag-mensahe ni Atty. Vic eh. Pakinggan naman natin ang mensahe ni Senador Marcoleta sa mga bagay-bagay na andito. Mas maganda maliwanag eh. Diba? Tatapang. Ulitin natin. Yung lahat na nandito ngayon ay matatapang. Yan. Yes. Kasi po, sa House of Representatives, unti na lang po yung matatapang doon. Kaya sana gusto ko silang imbitahin lahat dito para tumapang naman sila. Para ipagtanggol nila ang karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Yan. Tingnan po ninyo ang nangyari sa akin. Pati hopya po na kinakain ko, inaagaw na nila sa akin. Daming tao, mga kasama. Walang hiya nila. Puro salbahe. Wala naman ginawang masama. Sinasabi ko lamang sa kanila, mali po ang ginagawa ninyo. Ito po ang dapat nating gawin. Ito ang dapat nating ayusin sapagkat ito ang nasa ating rules and regulation. Ayaw naman po nilang makipagdebate. Hindi naman sila siguro mananalo sa debate. Tama. Ginugulo na lamang nila ako. Puro panggugulo. Kaya sabi ko, pupunta na lang ako sa Cebu. Mas gusto ko pang kausap ang mga tunay na tao na nandito ngayon. Sapagkat sila, alam nila ang problema ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng bilihin ngayon, lalong-lalo na po ang pagkain, masyado na pong mataas. Kawawa na po ang ating mga kababayan, lalo na po yung nasa panig ng mahihirap. Hindi po nakikita ngayon ang problema na yan. Kaya lalong lumubha ang kahirapan sa ating bansa
dahil sa korupsyon. Lubog na humirap ang ating buhay. Tingnan po ninyo, halos 30% po ng pera ng bayan ay napupunta lang sa korupsyon. Ano po ang epekto nun? Pati education nagsasuffer. Pati public health nagsasuffer. Sinasabi ko po sa kanila, pakinggan nila ako, itinuring nila akong kalaban nilang lahat. Tinanggalan po ako lahat ng committees sa House of Representatives. Ipinaglalaban ko lang naman na ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito. Tinanggal po nila ako sa Committee on Energy. Tayo nyo, ganun ang ginawa kay Senador Marcoleta. Kaya naniniwala tayo, ito si Senador Marcoleta magna number 1 to eh. Ngayon, yung mga rally nila, talagang dinudumog. Itong Team Suka na to. Talagang dinudumog. Pag nagsalita ang kada kandidato, talagang nakikinig ang tao. Pero, may mensahe. Bakit nakarinig tayo? Narinig siguro ni Atty. Guanzon. Tignan natin, panoorin natin ha. At ano nangyari doon sa rally? Bakit pag nagsasalita, ang sinasabi, drugi. Ito. Yung rally nila sa sa province ko. Ayan. Doon ako Doon ako nag-high school sa Silliman University. Bisaya kay kundakupday. So, tigyan ni Cornelio ninyo kumuwat kay Bisaya rabak kundakot. Ayan. Ang sama itong syagit-syagit nila sa stage. Sa to. Druga! Amin ako, druga! Duma man din. Druga! Ayan na. Kaya makinig kayo lagi sa ating mga nilalabas na video ha. Upload natin. Everyday meron po tayo umaga at hapon. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli. Bye-bye.